Nasa ibang bansa si Mister. Pero itong si Rain, nahuli na may ginagawang himala ang kanyang asawa na si Rexy. Yan. Matapos po yung aksidenteng mapindot ni Rexy ang cellphone niya sa pag-aakalang hindi niya pa na-cancel ang tawag ni Mrs. Ang pinakamasaklap pa sa lahat, ang mismong babae nakasama sa pagbuo ng himala nitong si Rexy ay ang kinakasamang babae ng kanyang kapatid. So ano ba? Kapatid nga ba ito ni Rexy? O kapatid ni Rain? Oo, ganyan ha. Teka lang, ito linawin nga po natin. Okay, Rain, magandang tanghali sa iyo, Rain. Magandang tanghali po. Maraming salamat sa pagtitiwala muna sa ating programa para dito nga sa natuklasan mong problema. Kailan mo ba natuklasan na meron na talaga kayo palang matinding problema ni Rexy? Last year po. Okay. Gaano na kayo katagal na nagsasama, Rain? 15 years po. Matagal-tagal na. May mga anak na. Yes po. Ilan na? 3 po. Wait lang po. Ay. Wait lang po. Sige. May bumibili yata sa sa tindahan. Nasaan ka ba, Rain? O malapit masyado yung mga bata? Malapit yung mga bata. Rain, pwede na tayong magtuloy? No, bayaran na po. Pero may delivery. Nabayaran na po? Ganyan yan eh. Ayan, pero sige. Habang initay nga po natin si Rain, para po sa mga kapatid natin na merong komento, meron ding mga words of encouragement, ay bukas din po ang ating mga linya, ang ating mga hotlines dito sa H2H. Okay, Rain. Ayan, mabalik na tayo. Na-deliver na? Bayad na ba? Yes. Bayad na? Oo. Nauna nang binayaran. Okay, may parcel na dumating ha. Ano ba, bubuksan mo muna, check mo kung okay siya, hindi ba nabagsak? Mamaya na po. Mamaya na. Okay, sige, pero Rain ha, ito, seryoso, sa 15 years nagkaroon kayo ng 3 anak nitong si Rexy. Pero ang sabi mo nga rito ay merong ginagawang kalokohan si Rexy. Papaano nga ulit? Aksidente niyang napindot na naibaba na o kinakancel niya yung tawag mo nga lang hindi. Papaano yun? Kwento mo nga sa amin yung pinaka-eksenang yun. Actually, lasing siya that time. Tapos, tinatawagan ko siya. Akala niya ata, kinancel na niya pero nasagot niya. Nasagot niya as in? Nasagot po niya yung video call. Naka-video call pa. Tapos, pagkatapos nung hindi pa pala tapos, gaano katagal? Hindi ka na nagsalita, inobserba mo lang kung ano mga pangyayari sa video call? Yes po. Akala ko po kasi nakatulog lang siya sinasagot niya or nakatulog na siya, nakaidlip na kasi malakas siyang humilik, kaya pinapakiramdaman ko kung talagang tulog siya. Pero wala akong narinig na hilik, kundi sounds ng alam niyo na. Sumisinghap-singhap. At hindi boses ni Rexy. May kasama siya, ganun. Hindi boses ng isang taong naghihilik. Hindi naman po. At meron silang salitaan. Ito ba yung... kasi para ma-confirm mo na merong kasama, ibig sabihin nag-uusap sila, pati yung pag-uusap ba, yung conversation ay narinig mo doon sa tawag? Yung lang po, yung talagang hindi ko dapat marinig lang. Oo, kumbaga yung... yung malapit na sila sa rurok. Inabot mo yung parting yun? Po, natapos ko pa. Natapos pa. Ayan, pero dahil nga audio lang yung na-pick up mo, papaano mo nasabi na
itong si Rexy ay kinakalantari yung kinakasamang babae, nino ba? Ng kapatid niya o ng kapatid mo? Kapatid po niya. Ng kapatid niya mismo. Paano mo Opo. nasabing yun mismo yun? Before po kasi yung tawag na yun, natawagan ko pa po siya, kumain pa siya, nagpaalam siyang kumain. Ang kasama lang niya doon, yung hipag ko tapos yung babae po. 3 lang sila doon. Yung hipag mo, tsaka yung babae. When you say hipag, ibig sabihin ito ay yung kinakasama Kapatid nung po ng babae. kapatid. Hindi po. Ay, paano? Kapatid po na, actually 3 po silang kapatid magkakapatid niya pala. magkakasama doon. Kapatid ni Opo. Rexy mismo, tsaka yung kinakasama nung kapatid nyo na isa pa. Tama? Hindi po, I mean po, 3 po silang magkakapatid. Yung po, yung kasama, yung hipag ko po na andun that time, yun po yung babae. Oo, yun. Basta sa makatwid, pag-aari sana ng kapatid niya yung isang babae. Oo, at wala namang iba. Pero may narinig ka na meron talagang pangyayari na ginagawa lamang ng mag-asawa at yun yung narinig mo doon sa nakaangat na phone call nitong si Rexy. Kinumpronta mo ba siya agad-agad pagkatapos ng eksenang yun? Ibinaba mo at tinawagan siya para mag-ring yung phone o nagpalipas ka muna ng ilang saglit pa? Tuloy-tuloy po, hindi ko po siya pinantayan kasi naaninag, hindi din kasi as in sound lang, naaninag ko din po kasi sila yung position nila. Okay. So pati yung mukha nung babae, nakita mo? Kilala mo? Hindi po, pero yung body build, yung po niya, yung katawan niya, yung body posture niya, tapos yung po. Anino lang po. Oo, yung anino, pero alam mo, syempre, kung kilala mo yung tao, siya yun. Tsaka nakikita naman po na gumagalaw, alangan naman pong the whole time po, ilang minuto. Okay. So, hindi lang talaga audio ang narinig mo, pati ang kanilang silhouette, pati ang kanilang mga shadow, kumbaga ay nakikita mong may ginagawa. Okay? Opo, and then yung boses po nila pareho. So nakilala na talaga. Ito ba ay sinabi mo doon sa kapatid mo? Sa kapatid po niya po ba? Hindi, doon sa kapatid mo sa kapatid niya. Pati ako nalilito na eh. Doon sa jowa nung kapatid niya. Opo, yung time po na yun, parang tuloy-tuloy po muna yung video call. Parang nung natauhan po ako na parang, ba't ganito yung ginagawa? Doon na po ako nag-react na, sinabi ko ng sa kanya, ilang months ka pa lang ganyan na pala yung ginagawa mo, tapos sa kapatid, kinakasama pa ng kapatid mo, gumaganon na ako. Tapos Pagkatapos nilang gawin yan, ha? Pagkatapos nilang gawin. Wala pong pumatay wala pong nag-end ng call. Tapos nakalapag lang doon para siguro sabihin na talagang nakatulog or something. Yun na lang yung papalabasin. Ang ko lang siguro that time, baka nakatulog na yung hipag ko nung time na yon. Sumigway lang yung dalawa. Kaya nung naghi-hysterical na ako, ginising lang nung babae, yung hipag ko, doon niya sinabi, nung nagre-react na ako, yung hipag ko na po yung nagsasalita sa background, sabing ganon. Pinagmumura na ako na daw yung mga pinagsasabi ko, ang sarap ng tulog ng kapatid niya. Pero ang naging mali nila, imbes ipakita sa akin sa screen yung tulog yung kapatid nila, inend nila yung call. Inend nila yung tawag ko sa partner ko. And then after ilang minutes, tumawag siya gamit yung account niya. Account na ng hipag ko, hindi na yung account ng partner ko. Tapos pinakita niya na nakahiga na yung partner ko, nakahiga na siya, nakatagilid. Pero wala pa rin talagang hilik. Parang nagpapanggap na lang natulog. Okay. So, merong nakaramdam ka pa ng nagkampihan, pinagtatakpan yung partner mo ng sarili niyang kapatid. Yes po. Oo.
Anong sabi mo nga 1 year ago nangyari ito, napaka-komplikado na kwentong ito, no? Nagkaroon pa kayo ng ibang mga pagkakataon para mapag-usapan itong problema to? Wala po kasi parang lagi niya pong pinipilit na ako yung may mali. Minamanipulate niya ako. Na ako daw yung mali, ako daw yung may iba yung pag-iisip, ginaganon niya ako. Pero Rain, sigurado ka ba na ikaw ay hindi naman, sinisigurado lang natin, kasi nga sabi mo ay silhouette, na-record mo ba yung video call na yon? At least a portion para makita nila? Na-record ko po siya pero wala kasi siyang sound. 'Di ba kapag screen record, walang sound sa ibang phone, lalo na kapag sa may iPhone, wala pong sound. Kaya parang na lang siya, parang kasi nga gusto ko ding umusad that time, gusto kong kalimutan yung nangyari, dinelete ko siya. Pero may video ako dati. Ayan. So ngayon, kumusta kayo nitong si Rexy? Hindi na po kami nag-uusap. Hindi ko na po siya kinakausap. Yung live-in nung kapatid niya doon, nakasama, sabi mo, ay kasama nitong si Rexy doon sa video na nakita mo. Sila pa rin? Nagkasama po sila. Sila pa rin. Tapos yung hipag mo na babae, hipag oo. Yung hipag mo, andun lang rin. Yung yung kuya po niya yung karelasyon nung babae. Yung kuya, Nino? Kuya po ni Rexy. Oo, kuya ni Rexy. Karelasyon niya. Sabi mo may hipag. Sino yung hipag? Opo. Sabi mo 3 magkakapatid, di ba? Di merong babae. Yes po, yung hipag po, yun po yung kapatid po ni Rexy po. Oo. Yun, wala ring... Oo nga, 3 nga sila. Well, anyway, so wala na silang paliwanag para maayos kayo nitong si Rexy? Wala po. Parang sinasabi nila na ako po yung may mali na gumagawa po ako ng kwento. At bakit ka naman gagawa ng kwento? Yan na nga po, okay po kami. Tapos bigla akong gagawa ng kwento. Parang linoko ko lang naman yung sarili ko nun. Yes. Okay. Kumusta naman ang pagbibigay ng suporta nitong si Rexy sa mga anak ninyo? Okay naman po, pero syempre hindi na kami dumaan sa legal. Basta sinabi ko na lang, magbigay na lang siya ng sustento. Pero 3 bata, nahihirapan din naman ako sa binibigay niyang amount. Syempre, pamahal pa ang mga gastusin ngayon. By next week, baka magtataas pa ang ibang presyo ng mga bilihin dahil tataas na naman ang gasolina. By 3 to 4 pesos yata ang itataas. Hindi naman sa dinadagdagan natin yung pressure, pero bakit naman ayaw mong i-consider nga na ilagay sa legal na paraan yung proseso na yan? Kung if you so believe na totoo at meron kang basihan sa mga nakita mo? Kasi baka the more lang na kapag dinaan ko pa sa legal, the more lang na hindi na siya magbigay kasi lalo nasa ibang bansa siya. Pero Rain, ikaw naman ay naghahanap buhay rin. Yes po. Meron ka naman na pagkukunan, okay. So sa ngayon, 1 taon na kayong hindi nag-uusap nitong si Rexy tungkol sa inyong relationship. Ang pag-uusap nyo na lang na nangyayari ay para na lang doon sa mga bata. Tama ba? Actually, hindi ko na din po talaga siya kinakausap. Kapag nagbibigay siya ng sustento, yung mga bata po yung kinokontak niya. Sinesend na lang po niya yung details ng perang pinapadala niya. Pero ikaw, sa tingin mo ba ay irreconcilable na, hindi na kayo mapagkakasundo talaga nitong si Rexy? Maliban po kasi dito, may mga past issues pa kami na talagang hindi na talaga kaya. Which are, sabi mo nga, issues ano yun? Ano yung mga issues na yun? Pananakit din po niya. Nako, namimisikal. Tapos ang babae, bukod pa ron, ano pa? Mahilig ding magsugal. Napapasugal din. Nako.
So ikaw, ayaw mo na talaga, Rain? Ayaw mo na rin? Ayaw na din po. Parang nung it's a good way na din po siguro na pumunta siya ng ibang bansa para matauhan na din ako sa katangahan ko. Pero ikaw, you stand by your word na totoo yung nakita mo, totoo yung mga narinig mo. At hindi ka naninira lang ng tao. Hindi po kasi maliban po doon, ilang beses na din po kasi na napapansin ko na tumatawag ako. Hindi niya ako kinakausap kahit sa mga time na wala siyang pasok, mga part-time niya. Alam kong pareho silang walang pasok. Hindi niya ako tinatawagan. Parang may mga times din na kapag tumatawag ako, parang ayaw nang ipakita na nandun yung babae. Parang nung time na yun, kapag tinatawagan ko siya, lagi niyang sinasabing wala siyang kasama. Pero nakikita ko naman na nararamdaman ko naman na may mga kasenyas siya sa video call. Yung may kausap na parang sa eye contact, senyas sila nag-uusap, ganun po. Oo. Ayan. Nasa isang flat lang ba sila? Nasa isang bahay ba sila nakatira sa ibang bansa? Yes po. Oo, yung kuya niya, tsaka yung live-in partner ng kuya niya, tama? Siya, tsaka yung kapatid niyang babae. Tama ba? So, 4 sila, Rain? Ay, nawala sa linya natin. Oo, itong si Rain. Pero basahin muna natin ang ilan sa mga reaksyon dito, no? Kasi yun nga yung gusto kong linawin. So, nangyari nga yan, na yung kuya ni Rexy ay merong live-in partner na ang sabi nitong si Rain ay nakita niya kasama yung asawa niya, pati yung silhouette nila may ginagawang mabilisan lang, and then nandun din yung kanyang sister-in-law na nagpapahinga pero ginising eventually, pero pinagtakpan pa yung sarili niyang kapatid. Okay, nasa linya naman natin si Faith ng Isabela na nakikinig. Ate Faith, magandang tanghali sa'yo. Yes po, Kuya Poy. Magandang tanghali din po. Ate Faith, kung ikaw ang nasa kalagayan nitong si Rain, ano ba ang pinakamaganda na gawin bilang isang asawa nitong si Rain kumpara sa'yo? Sa akin po, Kuya Poy, kung titingnan natin yung mga history, mga issues na before, talaga namang parang hindi na talaga kailangan i-reconcile. Parang kasi ang dami na, it's not only one. Sabi nga niya, napinig ko nga na sabi niya, issues Yes. na po yun. So aside from that, babae nananakit, nagsusugal, ano pa ba ang dapat niyang i-move on para mag-stay sila or mag-reconcile sila? So, yun. Secondly po, Kuya Poy, kung ganun na ang nangyayari, para namang sa part ko, parang, sorry for the word, parang kabubuyan naman yun na asawa ng kapatid or kalibin ng kapatid mo. Tas, ano yun, yung ang hirap gawitin yung words eh. Nakikishare. Munti ko nang nabitawan eh. Munti ko nang nabitawan yung salita pero nakikita mo naggaganunan. Alam mo yun? Yung parang it's so very, very unacceptable talaga. Yes. Sa part ng It's isang taboo. tulad na limaw na asawa. Yan. Legally, ayan naman po, legally, hindi siya pwede kasing pwede siyang magkaroon ng legal advice pero wala kasi siyang ebidensya eh. Yun eh. And the evidence only can tell. Opo. Wala. So, ngayon po, ang advice ko na lang sa kanya, mag-focus siya sa mga anak niya and maybe, since meron naman pinapadala sa kanya, dapat find ways din para magkaroon siya ng busy time. Para at least mag-grow din yung sarili niya. Hindi siya naka-stuck din sa problema. Correct. Kasi kung nakafocus lang siya sa problema, mentally, baka magkaroon pa siya ng problema mentally. Secondly, kawawa yung mga bata. Kasi sabi nga niya, medyo maliit pa, hindi pa ganun kalaki na they can stand on their own feet. So better na mag-focus siya sa mga anak niya, bigyan niya ng break yung sarili niya. I mean, religiously siguro kailangan din niya ng mga spiritual advisors or mga friends na talaga namang hindi siya pababayaan. Yun, iba-backfight or lalayan siya. And yun nga po, nag-advise din ako, for example, Kuya Poy, kailangan talaga natin kasi spiritually dapat matatag tayo. Kasi we cannot trust no one you can trust talaga in this world. Kasi nga, there's no any permanent things in this world, only God's word. Ayan. Kasi
kung naniniwala Pero, po tayo sa Panginoon, yun nga po talaga na kailangan niya talagang mag-move on, mag-focus sa life, and then iayos niya yung buhay niya. Huwag siyang doon na lang sa iniisip nila kahit sinisiraan pa siya or what na hindi siya pinapaniwalaan. Kasi siya din ang masisira. Siya ang masisira. And you have to have faith. Di ba, Ate Faith? Faith, yes. Kaya nga Yan po, yun. kaya nga, sa Romans 12:19, bago po ako mag-end, Kuya Poy, sa Romans 12:19, sabi nga ni Lord, vengeance is mine, I will repay, that is the Lord. At saka sa isang pahabol pa, Deuteronomy, ayan. It is mine to avenge, sabi niya, I will repay, I will, in due time daw, sabi niya. Their feet will fall will sleep, and their day of, sabi niya nga, disaster. Yan. Thank you, Ate Faith. In their dawn, rushes sa pandemic. Yun lang po. Thank you, Ate Faith. Vengeance is mine. Wag na maghigante. Oo, sagot na yan ni ng Panginoon. Diba nga? Ayan, nandito na ba ulit si Rain? Nandito na ulit si Rain. Okay, Rain. Alam mo, no, ang ilan sa mga reaksyon dito ay nandidiri sila doon sa eksena nga na nakita mo. Pero sabi mo nga ay you stand by your word. Totoo yung nakita ko, yung mga narinig ko. Pero sa ngayon nga, ano na ang plano mo? Meron ka bang jowa ngayon? Rain? Rain? Rain, please don't go away. Ikaw ang Rain na kailangan namin. Ayan, pero sige, sabi ni Raquel, hindi ka tanggap-tanggap at nakakadiri, ate. Hayaan mo sila, isipin mo yung mga anak mo at ang sarili mo. Pakita mong kaya mo, hindi mo sila deserve. Kung ayaw sa'yo, gagawa ng paraan yan para mawala ka talaga sa life nila. Kaya thank you, next na. Ayan, doon naman ako sa doon naman ako sa thank you, next. Medyo wag muna, 1 year pa lang eh. Kumbaga, ayusin mo lang muna yung sarili mo, ayusin mo ang mga responsibilidad mo, yung mga anak mo, di ba? Yung welfare nila ang isipin mo, hindi na naman yung love life mo ang inatupag mo. Yung iba kasi ganyan eh. Maghihila na ng makakarelasyon, pagkatapos wala rin. Ay, naiisip ko pa yung ex ko. Ay, naku, baka lokohin mo lang ako. Imbis na maganda tuloy yung nabubuong relationship doon sa bago, wala. Lalong nasisira lang, nasasayang dahil pinag-iisipan na, baka gawin mo lang sa akin yung panloloko nung nung ex ko eh. Rain, nandyan ka na? Yes po. Rain, alam mo, alam ko na mahabang panahon na yung isang buong taon na hindi kayo nag-uusap nitong si Rexy. Pero dito sa ating programa ay bibigyan kita ng pagkakataon para masabi mo ang lahat ng saloobin mo. But of course, sana yan yung mga airable lang, maging responsable pa rin tayo sa mga salita na lalabas sa ating bibig kung meron ka mang mensahe para kay Rain. Pero syempre, sa bandang huli ng sasabihin mo ay hihilingin din namin ng ating programa na ano ba ang maipapangako mo naman para sa sarili mo kung ikaw ay haharap sa salamin. Pero unahin na muna natin yung mga gusto mong ilabas dyan sa dibdib mo. Go ahead, Rain! Kung sasabihin ko, nasabi ko na po siya, maybe nasabi ko na siya sa kanya noon before ko pong kinap yung usapan, kinap yung communication namin. Wala na akong word na sasabihin kasi kundi thank you. Thank you kasi thank you kasi pinakita niya yung worth ko bilang babae. At ano naman ang masasabi mo para sa sarili mo ngayon dito na nasa gitna ka ng pakikipaglaban sa isang nasirang relasyon ng dahil sa kanyang kalokohan? Pero eto, kailangan mong paglabanan mag-isa at kailangan mong suportahan ang 3 ninyong mga anak. Kaya natin to. Ayun, yung sasabihin ko sa sarili ko, kaya natin to. Andiyan naman si God. Ayan, ito yung gusto mo, yung ikat niya yung mga taong dapat cut. And go with the flow lang. Ito lang. Rain. Huwag ka muna magjowa Sige pa. Oo.
ayusin muna natin, magpalakas tayo, oo, ng sarili natin para sa mga anak natin kesa magjojowa para, alam mo na, kala makakalimot, yung pala, baka madagdagan mo lang ng problema na naman yung sarili mo. Meron ka ba mga gustong pasalamatan sa laban mong ito na hindi ka iniwanan? Ang mga magulang mo, mga kapatid mo, sa mga taong naniwala sa'yo, kahit pa nga sinasabi nung mga nakalaban mo ay kasinungalingan lang yung nakita mo tsaka yung narinig mo, hindi totoo yun. Meron kang gustong pasalamatan? Now is also the perfect time to thank them. Actually, wala po kasi masyadong nakakaalam. Hindi alam na magulang mo? Kahit pa, hindi ko po talaga binigay yung details. Best friend mo? Wala rin? Wala talaga. Isang tao lang po talaga yung nandyan sa akin nung time na yun. Which is, strangers lang din. Na-meet ko lang siya nung time na yun. Naging ka-close ko lang siya nung time na down ako. Thank you. Naging best friend ko na din. And thank you sa kanya kasi nung time na yun, suicidal ako talaga. Yung nandyan, throughout the day, binigyan niya ako ng challenge from the word na 30-day challenge. Huwag mo siyang kausapin. Ayun, sinusulat ko siya daily hanggang sa nagawa ko siya more than a month. And then hanggang ngayon, yung parang challenge na, yung time lang na dapat, pero nagawa ko. And then, after nun, unti-unti ako nakausad. Thank you sa kanya. Ayan, sa, close friend ko yun, na best friend ko na. Ayan, thank you. Ingatan nyo yung pagkakaibigan nyo, ha? Yes po. At syempre rin, ingatan mo rin ang pakikipagrelasyon mo sa Panginoon. Yan ang totoo. Tama? Napatunayan mo? Yes po. Siya, ayan, yung best friend ko rin, siya talaga yung naglapit sa akin, lalo kay God. Yan. Okay. O kaya ingatan ang pagkakaibigan na ganyan. Kasi mga kaibigan natin, sabi mo nga yung close friend mo na naging best friend mo dito sa pinagdaanan mo, may limit lang rin 'di ba? Yung kayang itulong. Pero kapag hinila ka na ng isang kaibigan, kakilala kay God, tama 'yun. Oo, yun ang tamang paraan dahil may mga bagay talaga na hindi kakayanin ng isipan, ng talino ng tao. Pero kapag si Lord na, direkta kang kumakausap sa Kanya, doon mo malalaman yung wisdom naman niya. Rain, maraming salamat sa iyo. You stay strong. Ayan, at don't forget to pray. Okay? Yes po. Thank you. At maraming salamat din sa pagtitiwala sa ating programa dito sa Heart to Heart sa True FM.